Putla ang kanyang balat, at ang malalalim niyang mata ay tila lumalagablab sa galit. Nakasuot siya ng lumang saya at may hawak na isang itim na rosaryo. Nagkanda-ugaga si Miguel sa pag-atres, ngunit bago pa siya makalabas, biglang sumara ang pinto ng kusa. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit tila may hindi nakikitang puwersang pumipigil sa kanya. Umalis ka na, muling bumulong ang matanda, ngunit sa pagkakataong ito, mas malapit na ang tinig niya. Pagharap ni Miguel, halos maduraj ang kanyang puso sa takot, nakatayo na sa harapan niya ang matanda, ang mukha'y baluktot sa galit. Hindi ka dapat nandito, napaatras si Miguel at nadapa sa sahig. Nagsimula siyang gumapang paatras, nanginginig ang kamay habang hawak pa rin ang kanyang kamera. Ngunit nang ibalik niya ang tingin sa matanda, naglaho ito. Sa halip, ang lumang orasan na nasa gitna ng sala ay umiikot ang mga kamay ng mabilis, bumabalik sa nakaraan. Sa kanyang pandinig, nagsimulang sumingit ang mga boses. Mga iyak, mga sigaw, at panaghoy ng mga hindi kilalang tao. Para silang mga kaluluwang na-trap sa bahay, patuloy na nagpapahirap sa mga naiiwan. Isang malakas na kalabog ang gumulantang kay Miguel. Sa kanyang harapan, bumukas ang sahig, at mula rito, lumitaw ang isang kamay, tuyot, nangingitim, at pilit siyang inaabot. Sumisigaw si Miguel habang pilit na tumatayo. Pinagpapawisan siya ng malamig habang pinipilit abutin ang seradura ng pinto. Ngunit sa kanyang likuran, muli niyang narinig ang malalim na boses, "Isa ka na sa amin." Sa isang iglap, lumakas ang tunog ng orasan, at kasabay nito, nagdilim ang kanyang paningin. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang kanyang kagamitan sa loob ng bahay. Ngunit si Miguel, wala ni anino niya ang natagpuan. Ang mga residente ng bayan ay muling iniwasan ang bahay, sinasabing may bagong kaluluwa ng bumubulong tuwing hating gabi. At ang orasan, muling tumigil sa alas 12, naghihintay sa susunod nitong bibiktimahin.